Magandang araw sa iyo. Siguro nabalitaan mo na, ano? Yung mainit na issue ngayon, yung pagkaaresto sa vlogger na si Thailand Girl. Grabe yung usapan, lalo na't milyon-milyon pala ang followers niya. Ang kaso, cybercrime daw. Kaya naman, dito sa ating pagtatalakay ngayon, susubukan nating himayin itong kaso at yung batas sa likod nito, yung cyber libel sa Pilipinas. Ano nga ba yung mga importanteng bagay dito na dapat mong malaman lalo na sa paggamit natin ng internet? Okay, sige, umpisahan natin sa mga detalye mismo ng kaso. Ang hinuli, si Jeren Jude N. Batakas, mas kilala bilang Thailand Girl, 28 anyos. Nahuli siya sa Coronadal City, South Cotabato. August 8, 2025 yon, mga tanghali. Ang dahilan, may warrant of arrest para sa online libel o cyber libel. Galing sa RTC Branch 52 ng Davao City, inisyu pa noong Mayo 20, 2025. Ang basehan, Section 4C4 ng RA 10175. Ito yung Cybercrime Prevention Act of 2012. Nasa Coronadal Police Station siya ngayon, naghihintay ng commitment order. May piyansa naman, 48,000 pesos. At dahil nga sikat siya, mga 2.5 million followers sa Facebook, talagang nag-viral agad yung pag-aresto sa kanya. Tama. At yung kaso ngang yan, nagpapakita talaga kung gaano kahalaga na maintindihan natin yung Section 4C4 ng RA 10175. Ito mismo yung tumutukoy sa krimen ng cyber libel. Mahalaga ring tandaan, host, na kinuha lang nito yung definition ng libel sa Article 355 ng Revised Penal Code natin. Pero ang kaibahan lang talaga, yung krimen, ginawa gamit ang computer system, social media, websites, mga ganun. Okay. So, parang in-update lang yung dating batas para masakop yung online activities. Parang galun nga. So, para mas malinaw pa sa ating tagapakinig, ano ba talaga itong cyber libel? Ito yung pampubliko at ito importante, malisyosong pagbibintang. Pwedeng bintang ng krimen o kaya bisyo, depekto, kahit anong bagay na nakakasira sa puri o reputasyon ng isang tao o kahit kumpanya. Tapos ginawa ito online, sa Facebook, Twitter, TikTok, mga ganyan. At may 6 na elemento ito na kailangang mapatunayan lahat para masabing may cyber libel talaga. 6? Sige nga, ano-ano yung mga yon para aware din tayo? Okay. Una, dapat may pagbibintang o paratang mapanirang puri. Pangalawa, kailangang nailatlaha ito, meaning naging pampubliko. Madali na ito online, di ba? Isang post lang. Pangatlo, dapat may mali siya, may masamang intensyon, kumbaga. Pangapat, dapat makikilala kung sino yung taong tinutukoy o pinaparinggan. Identifiable ba siya? Panlima, dahil sa post na yon, nasira nga yung puri niya, na-discredit siya o hinamak. At pang-anim, ito yung nagko-qualify sa kanya as cyber libel, ginawa ito gamit ang computer system. Malinaw. 6 lahat. Yung pangalawa, yung publication, parang automatic na nga yun. Kapag nag-post ka online, lalo na kung public yung account mo o marami kang followers, gaya ni TJ. Pero teka, yung pangatlo, yung mali siya, medyo subjective yun ah. Paano ba talaga pinapatunayan yan sa korte? Kasi pwedeng sabihin ng nag-post, wala naman akong masamang intensyon eh, opinion ko lang yun. Magandang tanong yan. Tama ka, yung publication sa online world, lalo na sa mga platform na milyon ng users, halos automatic na yan. Yung mali siya naman, tinitingnan ng korte yung kabuuang konteksto. Hindi lang yung sinabi, kundi pati yung paraan ng pagkakasabi, yung timing, minsan pati yung relasyon ng dalawang panig. May tinatawag kasi tayong legal presumption of malice pag mapanirang puri yung paratang. Ibig sabihin, iniisip agad ng batas na may mali siya, maliban na lang kung mapatunayan mong yung sinabi mo ay, halimbawa, totoo at may public interest, o kaya bahagi ng privileged communication. Privileged communication. Ano yun? Halimbawa nito yung mga sinasabi sa loob ng korte o sa mga official na pagdinig, may mga specific na sitwasyon lang yan. Meron ding ibang posibleng depensa, gaya ng kung totoo yung sinabi mo at may mabuting motibo ka at justifiable, o kaya kung hindi naman talaga tiyak kung sino yung tinutukoy mo, o baka naman pumayag yung nasiraan. Pero yun nga, mga depensa yun na kailangan patunayan. Okay, gets. So hindi pala basta-basta makakalusot sa pagsasabing opinion ko lang. May mga legal standards pa rin. So balik tayo sa kaso ni Thailand Girl.
at sa mga napag-usapan natin. Ano kaya yung mga aral na pwede mong mapulot dito, ikaw na nakikinig sa atin ngayon? Una, siguro malinaw na may pananagutan tayo sa batas sa mga pinipost natin online. Hindi ito free for all. Tama. Hindi ito basta salita lang na hangin. May epekto yan. Pangalawa, kung mas malaki yung reach mo, mas marami kang followers, mas malaki din yung potential na pananagutan mo kung makakasira ka ng reputasyon. Oo, mas malawak ang potential damage, kumbaga. Pangatlo, napaka-importante ng pag-verify. Check muna bago mag-post o mag-share, di ba? Lalo na kung sensitibo yung impormasyon. Crucial yan, fact-checking. Pang-apat, iwasan na lang siguro. Talaga yung mga mapanirang pagbanggit o paglalarawan sa ibang tao. At panglima, pwede namang pumuna o mag-criticize pero dapat base sa katotohanan, magalang pa rin at walang halong marisya. Ito yung sinasabi mong fair comment siguro, ano? Exactly. Pwede ang kritisismo lalo na sa mga public figures o matters of public interest, pero dapat fair at totoo. At dito na nga pumapasok yung siguro mas malalim na tanong para sa iyo na nakikinig. Base dito sa kaso ni TJ Soles at sa batas ng cyber libel. Sa tingin mo, paano ba natin mahahanap yung tamang balanse? Yung balanse sa pagitan ng ating kalayaan sa pagpapahayag online, na karapatan natin, at yung pangangailangang ding protektahan yung dangal at reputasyon ng bawat isa laban sa mga, alam mo na, walang basehan at mapanirang akusasyon. Mahirap na balanse yan, ano? Oo nga. Isang mahalagang tanong yan para pag-isipan nating lahat. Kaya ikaw, kung may saloobin ka tungkol dito, mahalaga yung pananaw mo. Huwag kang mahiyang ibahagi sa amin. Mag-comment ka lang o mag-message. Gusto naming marinig ang iyong mga idea. So, bilang pagbubuod lang sa mga legal na konsepto na natalakay natin, ang mga pangunahing prinsipyo ay, una, yung krimen ng cyber libel sa ilalim ng RA 10175. Pangalawa, yung 6 na elemento nito na kailangang mapatunayan, lalo na yung aspeko ng publication at malice sa digital age. At pangatlo, may mga posibleng depensa naman, gaya ng katotohanan at privilege communication. Maraming salamat sa iyong pakikinig sa ating pagsusuri gayon. Sana'y may napulot kang kaalaman. At para sa mas marami pa ang ganitong pagtatalakay na naglalayuning palawakin pa ang iyong pangunawa sa mga mahahalagang issue, huwag mong kalimutang mag-subscribe hanggang sa susunod nating pag-uusap.